Hindi lamang mga naglalakihang alon ang nagpapatindig ng balahibo ng ating mga marino. Dahil kahit pa nasa gitna sila ng dagat o ng kawalan, hindi sila nakaligtas mula sa mga nanggagambalang kaluluwa. Minsan may mga kumakatok dun sa baba, pero pinuntahan mo, nawawala. At may isang Pinoy seaman na ang nakainkwentro nung naglayag siya sa barko, multo na kinatatakutan ng mga Indonesian, hango sa kanilang mga kwentong bayan, ang Pochong. Ito ang basihan ng isa sa 3 istorya na tampok sa KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Opo, ang taunang Halloween special natin dito sa KMJS. Ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Isa ng ganap na pelikula na mapapanood sa mga sinihan simula November 26 at ang unang istorya, ang Pochong. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. May eksklusibo kaming pasilip sa inyo sa set ng Pochong sa gitna ng laot. Hindi lang ho tayo dito magte-taping o magsushooting ha. Doon tayo sa malaking barko. Ang kwento, pagbibidahan ni Miguel Tan Felix na gaganap bilang seaman na si Mark. Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hi! Hello! Seaman na seaman, o. Oo nga po eh. Ay, ganap na gano'n eh. Kamusta? Okay naman, very exciting po yung taping namin. Mahirap din dahil first time kong mag-taping sa barko. Pero exciting kasi hindi po lagi nag-horror eh. How does this role compare sa lahat ng mga pinagdaanan mo? Pangalawang horror movie ko po lang po ito sa buong karera ko po. So, isa po yun sa mga medyo adjustment na gagawin ko for this film. Yung pag-arte mo rito, ha? Paano mo in-internalize yung papel mo? Ganito po. Binasa ko po na mabuti yung script. Tanong-tanong sa mga kadete pong nandito sa barko. Tama po ba yung ginagawa ko? Parang toned down ba yung acting? Dahil movie po ito, malaki po yung screen natin. Oo. Hindi nyo po kailangan gumalaw ng malaki. So, very subtle lang po yung acting. Mata-mata acting. Sige, paano matakot? Sample? Saan po? Sa mata na? Oo. Ito yung camera natin. Tumakbo. Thank you. Nakaabangan nyo lang po sa Thank movie. you. Naabutan ko rin dito si John Lucas na gaganap bilang isa sa mga kadete. Hi, John! Hello po. Nilook forward ng mga nanonood ng horror films na talagang nenervyusin sila, manginginig sila sa takot. Masisiguro mo ba yun, John? 100% po. Pagka pinanood po nila tong episode natin sa Gabi ng Lagim, mainilig po sila sa takot. Sige nga, sample na paano. Si Christopher Martin naman ang magbibigay buhay sa karakter ni Rolly na isa sa mga kaibigan ni Mark. Hi! Christopher, nagulat siya. Opo, kasi pinapractice ko po magulat. Parang, sanay ka na magulat. Kamusta ba? Unang sakay ko kasi sa gitong classic ship eh. So parang ako pagkapasok pa lang, ang gito pala yung buhay nila dito. 1 to 10, gaano nakakatakot itong Gabi ng Lagim? 10. Uy, bias ka. Hindi kasi nung pinapasok ko yung story, sabi ko nga, for me, ang pinaka na-appreciate ko po yung delivery ng story. From beginning to end. Ang Pochong hango sa Indonesian folklore. Ayon sa tradisyon ng mga Indonesian, kapag namatay ang isang tao, binabalot ang katawan nito ng puting tela bago ilibing. Itinatali sa ulo, kamay at paa. Ang Pochong, kaluluwa ng isang patay na hindi natanggalan ng tali sa libing pagkatapos ng 40 araw. Dahil daw dito, ayon sa kanilang paniniwala, hindi siya matahimik kaya bumabangon mula sa libingan. Ang Pochong ay alaala na dapat maayos ang ating pagtulong upang ihanda ang isang kaluluwa tungo sa kanilang pagbabalik sa Diyos. At kay Ala, kung sila ay nakatali, hindi maayos ang ritual, sila ay hindi kumpleto. Kaya sila ay paggalagala at nagiging multo. Ito isang elemento talaga, literal na elemento na hindi mawawala sa mga horror films.
prosthetics. Yay! Ikaw si Pochon. Ilang oras ginawa yan? Almost 1 hour. 1 hour? Hindi makate. Medyo po. Paano mo ginawa tong role mo? Medyo hirap. Usually po itong po ang pinakakarakat. Ang direktor ng Pochong, walang iba kundi ang isa sa pinakamahusay na direktor ng horror films sa Pilipinas, na siya ring may obra ng pelikulang katulad ng The Road, si Direk Yam Laranas. Pag horror film sa pinag-usapan dito sa Pilipinas, who doesn't know Direk Yam Laranas? 120 at 1,000? Sinising paggawa ng pelikula. Lahat ng eksena. Talagang sinising. I want to see the 85. I 85. Hindi lang siya director. Siya rin yung nagka-camera, siya rin yung cinematographer. Direk, una sa lahat, thank you at tinanggap mo itong Gabi ng Lagim movie. What made you decide? Kasi nasa Amerika na ho si Direk Yam, doon na sila based na kanyang family. Pero napauwi ka namin. Gustong-gusto ko yung totoong kwento ng totoong buhay na merong nakakatakot. Yun yung magandang ikwento dahil gusto ng tao malaman yung true story ng buhay nitong ni Mark na si Ferrer at nagkukwento siya ng mga kababalaghan, nakakatakot sa barko. Ano magdadala dito, Direk? Is it the story or camera shots? Yung story given na yon. So ang kailangan dito is ibibigay mo yung lahat ng elements, kunyari camera angle, lighting, yung makeup, prosthetics, dun yung elements of scares, para they all have to belong to the story. Bilisan nyo ha, bilisan nyo. Naka-high speed tayo. Faster. Faster. So hindi lang storytelling, pati yung technical aspect. No, tama. Because nga ang technical aspect ng filmmaking is storytelling. Sinasama namin sa kwento yung cinematography. Bilang pagsaludo rin sa ating mga marinong OFW, ipapakita rin sa pelikula ang katakot-takot nilang hirap at sakripisyo sa pagtatrabaho sa barko. Ako yun yung parte ko. Yun yung trabaho. Kumbaga, ako ay naglilinis sa mga matataas. Okay, grab the hose, John! Kaya lalo nga kami bubilib sa kanila, lalo yung mga kadete natin. Kasi usually, nakasanayan natin mula bata tayo, pagkasiman ka, laki na sahod mo. Pero di natin nakita yung hirap ng ginagawa nila sa barko. Ang malaking kaibahan ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie sa ibang horror films, ang mga kwento rito base sa totoong buhay. Gaya na lang sa Pochong, ang role na ginampanan ni Miguel na si Mark. Hango talaga sa nakakakilabot na karanasan ng isang totoong seaman mula sa Iloilo, si Mark. Nangyari raw ito nung unang beses siyang sumampa sa barko. Yung barkong sinakyan ko, Malaysian vessel siya. Nung unang araw, wala pang bakanting kabina. Pinastay muna kami doon sa hospital ng barko. Kasama ko yung kadete na Pinoy din. Yung higaan namin, para siyang tubig, unti-unti kaming nalulunod. 5 araw din namin na-experience yung gano'n. Pero hindi pa raw doon nagtapos ang mga kababalaghan sa loob ng barko. Ako lang mag-isa doon sa may harap ng bridge. Lumamig yung buong bridge. Yung itsura niya parang kagaya nung sa mga Muslim na kapag binuburol sila, kalahati ng mukha niya yung nakita ko. Parang siyang na-mummify, tapos buong katawan niya balot na balot, pero yung mukha niya parang naagnas na. Nung kunwento ko sa mga kasamahan ko na Indonesian, sabi nila, yung nakita ko daw na multo na yon ay tawag doon ay Pochong. Na dati daw, meron daw na aksidente na crew habang nagtatang cleaning. Nahulog siya mula doon sa itaas hanggang sa palapag ng bodega. Dinala siya sa hospital ng barko pero hindi na yata naagapan. Doon na siya namatay sa hospital ng barko. Binalot siya sa telang puti. Hinala ni Mark ang sinawimpalad na crew ang siya raw nagpaparamdam sa kanya. Sabi-sabi nila baka humihingi daw ng
hustisya, baka hindi daw nabigyan or nabayaran ang pamilya. Marami kasing na-aksidente din dahil nga sa delikado din ang trabaho sa barko. Sabi nga nila, kapag sumampa ka ng barko, yung isang paa mo nasa hukay. Iniwan na raw ni Mark ang buhay sa barko. Nagtuturo na siya ngayon sa isang maritime school sa Iloilo. Hanggang napanood ni Mark na naghahanap kami ng mga isasamang istorya sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Ipinadala na nga niya ang karimari-marim niyang karanasan. Siyempre excited din po ako nung nalaman ko na isa sa mga kwento ko ang ipapalabas sa Gabi ng Lagim the Movie. Makakaligtas kaya ang mga marino kay Pochong o malulunod sila sa hilakbot? Nakakatakot na nga mismo ang hirap at sakripisyo ng libo-libo nating mga kababayang seaman. Pero mas maglalayag ang pangamba sa ating mga dibdib sa dalang kilabot ni Pochong. Kaya ngayong November 26, tawagin na ang buong pamilya at barkada dahil ang KMJS Gabi ng Lagim the Movie nasa mga sinehan na. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man, Kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit nila ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng panuke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ng Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silviar mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.